para sa mga susunod o ayaw. Kasi kami, gusto namin individual operator or single operator. Pag hindi maggalot ng gobyerno natin, ang gusto namin, karapatan din namin yung bilang stakeholder. So, yun ang pinaglalaban namin. Sa itong kasi pag wala na kami pang visa, mag-visa out na rin namin. Tulad ngayon, napikuhan na kami sa deadline. Ang unit namin, hindi namin pinababiyahe kasi mahuli. Sinasabi lang mahuli, unang-una, ang super pag nahuli, 1 year suspension. Tapos, ang jeep naman, 50,000 ang magiging ubos. Halimbawa, kung kapulisin pa. Katulad sa akin, may isa akong jeep, mahuli na ganyan. Sa ngayon, wala akong tanong. Pwede mangyari, magugulog na sa founding. Ano ang mangyari sa akin? Papasok ako doon sinasabi nilang TISDA na livelihood program. Hindi yun akma para sa amin. Kasi kami, mula nung kabataan namin hanggang sa ganitong edad na ako, jeep ang kinabubuhay ko. At alam ko kung paano manage ang hanap buhay ko, paano ko pangalagaan ang aking pag-aari o aking sasakyan. Kaya kung sinabi nila na roadworthy, 100% ako nung nakarang October, nagpa-inspection, pumasa yung aking unit. Ibig sabihin, roadworthy yung aking sasakyan. Bakit hindi lang kami papayagan na makapag-renew sa aking visa? Dahil nasagasaan kami sa consolidation. Gusto nila ito consolidate na ako. Una, isa pa, ang unit, hindi kami nagreklamo. Ang balikan yung unit namin, okay kami. Pero unit, nagawang Pinoy. Hindi kami kukuha, nagawang China. Hindi lang magpapaw sa amin. Wala akong pan-live, wala nang pang... Lalo na, pag nasira pa sa I-upload ko na lang. wala siyang case ng pagkakalilimito. Unlike sa mga gawang Pinoy, gawa dito sa atin, nandito na yung pyesa, madaling i-repair, madaling ayusin dahil kabisado namin. At matibay pa ang gawang Pinoy. At isa pang tinitingnan namin, pag gawang Pinoy, mura na. Gamitin natin yung Facebook mo, part-time. Wala akong load eh. Wala akong load. Tatanong tong yung live ba daw to? Unang-una rin Sama mo. I-live natin sa account mo. namin masasaktan o hindi namin maipasa yung notice para kami makapagbayad. Live mo sa account. Section na nakapag-abil na ng journalist na gawin kayo. Nakapin-pin sa kanya tayo. May load to? Kami, kahit ibababas ang doon siya. O, videoan mo si Alex. Tapusin ko yan. Kaya upload ko yan. Alam namin ang kaya namin. Kaya namin mag-adjust. Pero, pag yung sa taas at mahal ng halaga, kaya ngayon, kung nakita niyo, matutukan niyo yung nakasada ngayon. Dahil pa ang Sabinas, nakatayo yan dikit-dikit. O kami, kahit kalahati lang ang naman ang sasakyan namin, pumapasada kami, maluwag sila, hindi nagsisitigan, masaya pa rin kami, at natutuwa pa rin kami mag-servisyo pa sa aming kapwa. Na hindi katulad sa kanila, nag-aabot ng kita. Kami hindi kami nag-aabot ng kita. Nandoon yung minsan, ako no, minsan hindi. Shout out to kay Sir. Ayun, TV. Tumulong, handa kami sumunod kung ano na yung pero bigay lang sa amin yung mga kahilingan namin katulad ng suggestion na ibigay niya ng optional kasi mayroon naman talagang nagsusunod din, mayroong ayaw, ibigay niya ng data na optional. Tapos yung pag-modernize, para makatulong po siya, ang gobyerno natin ngayon, para makatulong sa ating kapwa, o sa mga mamamayan, o sa Pilipino, dapat hayaan nila na mag-build ang mga kapwa natin Pilipino. Dito tayo, i-adapt natin yung gawang Pinoy para siya makapag-build ng ilagdag pang trabaho. Diba? Kaysa kukuha ng galing China, ano pang gagawin ng Pinoy dito? Diba? Pinahihirapan nila, ibabaw nila sa utang. Ngayon, walang nangyari dahil hindi makabayan. Wala pang trabaho ang kapwa Pilipino. Nababaw na sa utang. Yan ang nalaman nila. Kumare, ang 5 years na pag-isa, sana marinig ng ating presidente ang aming hinanaig
at maintindihan niya yung kalagayan namin. Alam namin matalino ang presidente natin. Kaso nga lang, hindi pa alam kung nagbulag-bulagan siya o nagdinihan. Yun lang, unang-una, ako pinaglalaban, pinagmamalaki siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano pa, kung ano, paano ko siya kilalanin. O Marcos yung mga driver dito. Lahat ng driver dito, Marcos. Yung eleksyon, bibigyan ayaw ano. Diba? Tapos bigla na gano'n. Gano'n pa kalaki siya na-adjust? Kahit sino naman. Sakit na sa likod yun. Mayroon na Kaso lang, madali ang adjustment, pero nagsisindig ko lang kasi ang sabihin ko po, ang pangaraw-araw 100,000 kailangan hindi po masapat ang inaano nilang livelihood program sa sapat yan sa kita na kinikita para po sa pagkakatulang sabi ko. May simin daw una. Tapos Tapos sabihin ng ano, may kulang ka pa. O, check. 5 daw, kulang mo ha. dito nag-uupa ako ng bahay kasi ako titular. Nag-uupa ako ng bahay dito. Ang upa ko, 6,000. Yung ano, ano lang daw. Ngayon yung plastic ng walili yung kasiyan ng pari. Kasama na yung alamang buhay. Alam naman natin maganda ang araw. Kilalang kaya yung nagiging malapit sa amin. Hindi kami susunod doon sa livelihood program. Hindi kami ayakan kasi nga doon pa lang to ang kita ang hindi na sa kapatid tatlong ng bahay ang pangailangan sa araw-araw. Hindi na sa kapatid. 100% po yan. Kasi madali lang din. Balik ka naman kami plus marunong kami ng budget. Ano na kami pagbilang. Maaari namin sa budget yung pangaraw-araw. Pero, Alis na gamit. mga malalaki, gamsak. Oh, tapos na to? Baba!